Good evening mga kaibigan. Kumusta po kayo dyan? At sa gabing ito, nagpapasalamat sa Panginoon muli ay gagawa po ako ng video upang makapagbahagi ng banal na salita ng Diyos. Bago po ang lahat, ako'y nagpapasalamat dahil ito ay mapakinggan natin yung mga mensahe na naisipabot sa gabi ito. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat sa mga nanonood sa video nito. May clear naman ito. Pagbahagi ako. Ang topic po natin ngayon ay 7 palatandaan ng ligtas na tao. The 7 signs of a saved person. Ito po natin malalaman ang palatandaan kung ligtas na ba ang tao. So bago po tayong lahat, mag-pray muna tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa gabi ito nagpupuri kami. Nagpapasalamat sa pagkakataon, Panginoon, na makapagbahagi na iyong salita. Ang dalangin, Panginoon, samahan mo kami. Tulungan mo kami, nawa namin ang lahat, Panginoon, na magapakinig sa mensahe na ito. I-bless mo sila, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay samahan mo ako. Tago mo ako, Panginoon, sa indalang mo likuran. Salamat po, Ama. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po muli. Ang topic po natin ngayon ay ang 7 palatandaan na ligtas na tao. Ibig sabihin, 7 signs of a saved person. Dito natin malalaman, sabi sa 1 John chapter 5:13, na sabi ni Apostol Juan, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ito po ang assurance na ligtas ang mga mananampalataya kay Jesus Christ. Ito po ay si Apostol Juan ay sumulat sa mga mananampalataya para makasigurado sila sa kanilang kaligtasan. Yun po. Inalis ng kasiguraduhan ang takot. Yun, ang takot inalis. Ang pag-alinlangan sa ating relasyon sa ating Diyos. So, ang kaligtasan ay hindi base sa pakiramdam, mga kaibigan, kundi nakaugat sa salita ng Diyos. Yun po ang kaligtasan. Ang Biblia ay nagbibigay ng 7 palatandaan. Dito natin malalaman na ang Biblia ay nagbibigay ng 7 palatandaan ng tunay na ligtas na tao. Kaya marami kasi mga tao ngayon na hindi pa tiyak na sila ay ligtas. So dito natin unawaan ngayong gabi na maaring ang ilang palatandaan na hindi agad mapapansin, lalo na sa mga bagong Kristiyano. Pero ang mga malago na ipinamuhay na ito. So una po, na ito pong una na 7 signs of a saved person. Palatandaan po. Ang una po, ang banal na espiritu ang nagpapatuto sa ating kalooban na tayo nga ay anak ng Diyos. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 16, ang espiritu nga ang nagpapatuto kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kasi noong tinanggap natin si Kristo, si Jesus, ang banal na espiritu ay pumasok na sa ating puso at nagpapatutuo na tayo ay bayan na ng Diyos. Sabi sa Ephesians 1:13 to 14. So wala nang anino ng pag-alinlangan sa ating puso ng ating pananampalataya sa Diyos ang nagligtas sa atin at hindi ang impyerno. Glory to God. Number 2, pagsunod sa utos ng Diyos. Ito po ang palatandaan kapag masunurin na tayo sa utos ng Diyos. Ang sabi dito na sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Sabi sa John 14 yan, sa verse 23-24, ang hindi tumutupad sa aking mga salita, sabi ni Jesus, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin.
Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. John 14 yan, 23, 24 verse. So sa 1 John chapter 2, verse 3 and 4, ang sabi ni Apostol Juan na nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Nakasigurado daw tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sinusunod sa kanyang mga utos, sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. So maraming nagsasabi na mahal nila ang Diyos, subalit tinatanggihan siya. Ayan ang nakakalungkot. So ang pagsunod sa Diyos ay resulta ng pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. At ito ay tanda ng kaligtasan. Yun ang signs. So, ang buong pagsunod ay hindi nanghuhugang perpekto na tayo. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi ibig sabihin na perpekto na tayo. Pero pag totoong ligtas na tayo, ang nasain ng ating puso, yung gusto, desire ng ating puso ay malugod ang ating Ama na sa langit. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang banal na Espiritu Santo na nananahan sa ating kalooban. Yun po ang pangalawa. Pangatlo po na sign na tayo ligtas ay ang pagmamahal sa lahat ng mga tao. Love one another. Sabi ng 1 John chapter 3, 14, 15, sabi ni Juan, nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umibig ay nanatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. 1 John 3, 14, 15. So ang sabi ng verse na ang pagmamahal sa iba, kalakip o kasama ang kaaway, ay nagpapakita na tayo ay ligtas na. Yun ang signs. Nagagawa na natin ang utos ni Jesus na gumawa ng mabuti sa mga nagagalit sa atin. Sabi ng Lucas 6:27, ang anak ng Diyos ay nagpapatawad, nagpapala at nagmamahal sa lahat ng tao. 1 John 4:7-6 to 8. So, ito po ang signs. Ay ang pang-apat po, nagpapatuloy ang paglago kay Kristo, consistent. Ibig sabihin, kapag tayo ay nakasigurado sa ating kaligtasan, kailangan nating magpapatuloy ang paglago, pag-grow kay Kristo. Sabi ng 1 Peter, sabi ni San Pedro na 1 Peter chapter 2:2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umudlad sa pananampalataya hanggang sa kamtan ang ganap na kaligtasan. Kaya ang paglago ay hindi mapipigilan sa mga bagong silang ng mga sanggol. Ang pisikal na paglago ay palatandaan ng buhay. Ang espiritual na paglago ay palatandaan na tayo ay isinilang sa pamilya ng Diyos. So maaaring mabagal ang ating paglago, pero nagpapatuloy sa paglago sa Diyos. Ito ay tanda ng ating buhay na walang hanggan. Iyon po. Ang panglima po na tanda na tayo ay ligtas, maaari nating marinig ang tinig ng Diyos by prayers. Maaari nating marinig ang tinig ng Diyos. John 10:4. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna, sabi dito sa John 10:4, kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Iyon ang sabi ito na ito'y palatandaan na maaari nating marinig ang tinig ng Diyos. So, isang pangalan ang nakugnay sa mga anak ng Diyos ay ang tupa, sheep. Tayo ang mga tupa. Yan ang pangalan na nakipugnay tayo sa mga anak ng Diyos, ang mga anak ng Diyos. So ang sabi ng verse, naririnig ng mga tupa at sumusunod sila sa mabuting pastol. Si Jesus Christ ang mabuting pastol. Ngunit ang kambing hindi man naririnig at nakikilala ang kanyang tinig. So tupa lang po na maring makarinig sa tinig ng Diyos, yung sheep.
Pero ang kambing ay hindi talaga marinig, hindi kilala sa kanyang tinig. So, ang mga mananampalatayang binibigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay tumanggap ng kapahayagan mula sa Diyos. 1 Corinthians chapter 2 verse 9-10. 13, 14, verse 13, 14. Pwede lang marinig palagi ang banal na Espiritu kapag tayo ay tunay na Kristiyano. Palagi natin marinig ang banal na Espiritu Santo nagpapalakas, nagpapa-encouraging sa bawat isa. So nagtuturo kapag tayo ay nalaman natin tayo ligtas, marinig ang tinig ng Diyos. Okay, so nagtuturo na ang mga mananampalataya, nagtutuwid at gumagabay, encouraging tayo. Romans 8:14. So naririnig ng anak ng Diyos ang tinig ng kanyang ama. So panganin po, para matandaan natin yung sign na tayo ay ligtas na, pang-anim ay paglilingkod sa Diyos. Sabi sa Malakias chapter 3:18, muli niyo makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama, sabi ng Malakias. Ang taong naglilingkod sa akin at ang taong hindi naglilingkod. Mahalaga po kapag tayo ay ligtas na, kailangan tayong maglingkod sa Diyos. Okay, hindi tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa. Alam na po natin, hindi tayo naliligtas sa mabubuting gawa. Subalit, ang mga ligtas na ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kapag ikaw ay ligtas na, Kristiyano ka na, kailangan tayong gumawa sa kalooban ng Diyos. Mayroon na tayong Holy Spirit na nananahan sa atin. Pero sinasabi ng verse na makilala mo ang tagasunod ni Kristo dahil naglilingkod ito sa Kanya, sabi ni Jesus. So, sa Marcos naman, chapter 8, verse 35, ang naghangad na magligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Kaya, kailangan din na sa paglilingkod ito ay signs na tayo ligtas na. So, ang Kristiyano ay hindi lamang may relasyon sa Kanya, kundi naglilingkod din sa Kanya. Kailangan tayo, kapag mayroon tayong relasyon sa Diyos, kailangan din tayo maglilingkod sa Kanya, kay Jesus, upang maabot ng iba, para gagamitin tayo na maabot ang iba ng mensahe ng kaligtasan, Ebanghelyo. So, hindi lang natin tinanggap si Jesus bilang ating tagapagligtas, kundi bilang ating Panginoon din. Romans chapter 10:19. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating Master. Lahat ng nakay Kristo ay may malalim na nasain na bigyang kaluguran siya sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya kailangan kung siya ba tayo o signs na tayo tunay na ligtas ay kailangan tayong malugod ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod, servant. So, ang ibig sabihin nito ay ang naglilingkod o walang ministry ay hindi tunay na anak ng Diyos, pero hindi naman. Ang ibig sabihin nito na ang naglilingkod o walang ministry, kapag ang Kristiyano ay walang ministry, ay hindi ba tunay na anak ng Diyos? Hindi. Maring hindi pa lang nila tinanggap ang hakbang ng pananampalataya. Kaya maring hindi pa lumago. Kaya wala silang ministry, hindi sila sumusunod, hindi pa nag-grow. So, kailangan talaga na kapag tinanggap natin ang hakbang ng pananampalataya o state of faith, dahil bata pa lang silang mananampalataya, kailangan nilang lumago. Ngunit maliwanag na ang hangarin na makapaglingkod, kailangan pa rin nilang dumaan sa proseso sa paghubog para maging karapat-dapat sa ministeryo. So, ito po na pangpito ng signs na tayo'y ligtas na, mayroon na tayong pusong matulungin sa mga nangailangan. Yun ang Kristiyano, na mayroon ka ng heart upang matulungin sa mga nangailangan. Sabi kasi ni Santiago sa James chapter 1 verse 27, ganito ang pagkareliyoso namin na marapat at kinalugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babayang balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamahan ng sanlibutan ito. So, ang taong may relasyon sa Diyos ay may taglay ding katangian ng Diyos. So, dati maaaring makasarili ang isang tao at sakim, pero ngayon,
Kapag ikaw Kristiyano, mahabagin ka na. Nag-umapaw na ang pagiging mapagbigay na sa iba, giving. So, nabanggit dito nabanggit na natin na ang tunay na mananampalataya ay tinawag na mga tupa, ships. Ayon sa sabi kanina sa John 10:3-4 at Matthew 25:31-46, tinutukoy din dito na ang tungkol sa mga tupa na ihiwalay sa mga kambing pagdating ng paghukom. Iyon ang pagdating ng paghukom, final judgment, ibubukod, ihiwalay ang mga kambing at ang mga tupa pagdating ng paghukom. So inilarawan ng Diyos ang kanyang mga tupa na tumutulong sa mga nangailangan, kailangan tayong tumutulong. Subalit walang pakialam ang mga kambing, kaya hindi sa Panginoon yun, hindi manampalataya sa mga nangailangan ng kanilang paligid. So dito po ako magtatapos. So sa itong lahat ng signs, ng 7 signs na tayo ay ligtas ng tao, ang una po, ang banal na Espiritu Santo ang nagpuputo sa ating kalooban na tayo mga anak ng Diyos. Pangalawa po, pagsunod na sa utos ng Diyos. Kaya yan palatandaan na tayo ay ligtas na. So, pang-tatlo, pagmamahal sa lahat ng mga tao. Yun po ang palatandaan. So, 4, nagpapatuloy sa paglago kay Kristo. Consistent, kailangan kang magpatuloy. Number 5, maaari nating marinig ang tinig ng Diyos. Kapag tayo ay anak ng Diyos, kapag tayo ay sheep, mayroon tayong dakilang pastol. Walang iba kundi si Jesus Christ, kundi ba po yun. So pang-6, kailangan tayong paglingkuran ng Diyos, paglilingkod sa Diyos. Yun po. So ang pang-7, may puso matulungin sa mga nangailangan. Yun po ang tunay ng mga Kristiyano. Sigurado ka ng ligtas, kaya makapasabi na tayo, ligtas na tayo. So lahat ba ng 7 palatandaan, mga kaibigan, ng isang ligtas na tao ay nakikita sa inyo? Itong 7 palatandaan, nakikita ba sa inyo? Yun, na ano ang wala dito? Kaya itong 7 na signs na kailangan nating taglayin, kailangan natin yan dahil para makasigurado tayo sa kaligtasan. So, nararasan mo ba ang patuloy na paglago sa espiritual? Kailangan talaga, kapag ikaw ay pinanak na muli sa espiritual, yung supernatural birth, kailangan nating lumago ang ating espiritual. Bakit hindi tayo lumago? Dahil hindi tayo nagsisikap sa panalangin, personal devotion natin sa Panginoon, at sa pagbulay-bulay ng salita. Bakit mahalaga ang espiritual na paglago? O tumaas ba ang iyong pananampalataya ng walang gawa? Kaya kailangan natin ang paglago, manalangin tayo at mag-aral ang salita ng Diyos. Yun po ay pagkain natin spiritual. Yun lang po ang aking share sa gabi ito. Maraming salamat. Good night po sa ating lahat. God bless you.